the Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Brad Jeff, mas magandang lalaki ka pa sa umaga. Good morning! Okay. Siyempre, mana sa'yo, Lolo Ted, Tito Ted. Lolo. Good morning, Ted. Good morning, Chan. Good morning sa iyo, Brad Jeff. Marami nakaabang sa atin. Of course, si ate natin Ocampo Versosa. Araw-araw yan, no? Pati nga Yeah. itong ating din mga kaibigan ng mga senior, si Dean Estelita, Baby Belio, nakaabang din sa atin yan. At si Ma'am Ana. Oo, si Ma'am Ana po yung caregiver po ni Speaker Boji D. Si Ma'am Ana. Araw-araw daw ho, nanonood din po sa atin. Ma'am, maganda umaga po and it's an honor na kami po inyong bigyan po ng panahon sa inyo pong busy morning sa panonood po sa ating pong programa. Okay, Brad, go ahead. Thank Si you Ma'am sa mga Ann, I'm sorry, lagi Ann, si Ma'am nakasubaybay. Ann, si Ma'am Ann pala. Okay. Ma'am Ann. Thank you so much, Ma'am Ann, for tuning in. Para mga kaibigan ko si Junjun at Trina Galang, walang sablay. Well, dahil nalalapit na po Mother's Day ngayong weekend, I believe, kwento to na isang babae na hindi magkaanak. Ito'y kwento ni Hannah. So baka makarelate po tayo rito kahit hindi tayo babae. No? Ito yung tanong niya kasi kay Lord. Lord, hanggang kailan ba ako aasa? Meron siyang waiting season. And alam niyo po, isa to sa mahirap. One of the hardest seasons ng buhay natin, yung nagdarasal ka pero walang sagot. You've been hoping, umaasa ka pero walang galawan, walang movement. You've been faithful naman pero parang delay or dininay ka na ni Lord. And minsan, we question, Lord, naririnig mo pa ba ako? Si Hannah po ay isang barren, ibig sabihin, baog, wala siyang anak. Siya po'y minamak o inaasar po siya, pinoprovoke siya nung isang asawa ng mister niya, medyo matindi tong mister na to, dalawang asawa, and misunderstood siya, even nung priest during that time. Taon-taon siyang umiiyak dahil every year ang punta nila sa templo, taon-taon siya naghihintay ng sagot. Hindi isang beses lang siya nagdasal, consistent po. And then dumating nga po yung time, finally, binigay ni Lord yung kanyang anak, which is si Samuel. Sabi po sa Ecclesiastes 3:11, God has made everything beautiful in its time. Alam niyo po, ginawa daw po ng Diyos na maganda lahat. Pero sa kanyang sariling timetable. Delay doesn't mean denial. Hindi agad sinagot ni Lord yung prayer ni Hannah. Pero bakit? Because God was not just preparing the blessing, He was preparing the mother, si Hannah. Kasi hindi lang po ordinaryong bata itong lalabas sa kanya. Si Samuel po ay isa sa pinaka magaling, isa sa pinakatanyag na propeta sa historya ng Israel. Siya nag-anoint kay Haring Saul at kay King David. So sometimes God delays are not denials kasi po pinapalalim ng Diyos ang ating pananampalataya, ina-align niya yung puso natin at piniprepare niya for something greater. Parang uso ngayon mga instant. Mas masarap pa rin yung lutong talagang pinakuluan magdamag yung karne, di ba? Para maging sinigang na baka the following day kaysa yung mga instant. I'm not saying hindi masarap ang instant, pero mas masarap po pag dumaan sa proseso ng pagluluto. Kaya po, as I end, paano tayo maghintay? Number one, keep praying. Huwag kang titigil. Huwag kang tatahimik lang na parang ayoko na magdasal. Pangalawa, trust God's timing. Hindi late si God, lagi siyang on time. And yung time niya laging perfect. At pangatlo, stay faithful while waiting. Serve niyo si God, follow niyo pa rin siya, and trust Him kahit wala pang sagot. So tanong, ano yung mga inihintay mo ngayon na parang delayed? Ano yung mga bagay na pinagdarasal mo na parang hindi na darating? Ano kaya ang ginagawa ng Diyos sa'yo, sa puso mo, para pagdating ng blessing, naka-align yan sa plano ng Diyos? Because God's delays are not denials, they are merely preparations. Ecclesiastes 3:11, God has made everything beautiful in its time. Tayo manalangin. Panginoon, alam namin, Lord, minsan naiinip kami sa sarili naming timetable. Minsan parang, Lord, huli ka na kung ngayon mo pa sasagutin to. Lord, wala nang silbi kung ngayon ka pa darating. Lord, huli na kung gagaling pa tong nanay ko. Marami na nasayang na memories. So Lord, may mga sarili kaming pananaw, pero Lord, Ikaw ang Alpha and Omega, the beginning and the end. Alam mo yung mangyayari bukas at sa mga hinaharap. Kami Lord, limited lang sa ngayon. Kaya Panginoon, we trust in Your timing. We trust in Your answer.
we trust, Lord God, that you will make everything beautiful sa tamang panahon. Kaya Lord, umaasa kami sa mga hinihiling namin sa bansa, sa pamilya, at sa pansarili namin hinihiling. Lord, aasa kami while doing our part in your will be done. In Jesus' name. Amen. Amen. Panginoon, salamat po muli sa araw na ito sa aming pakikinig sa aral ng mga ngaral. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff. Bless his mission. At alagaan niyo po mga tao, mga takapakinig po namin na araw-araw, ito po ang inaabangan, ang aming pong The Daily Brad. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right. So Brad Jeff, salamat muli na marami sa iyong panahon ha. And we hope, sincerely hope na okay yung mga test na pinagdaanan mo recently. Kasi hindi natin talaga mga kapatid maitatanggi ho na habang nagkakaedad, talagang kailangan na yung mga test na ganyan. Mabuti nga at meron kayong resources ang iba para sa mga test, no? Oo. Yes. So ano ba ang resulta, Brad? Okay naman. Dr. Edward, Kamusta? si Doc Edward Magsambol, yung aking cardiologist dyan sa St. Luke's QC, kinukulate niya lang lahat ng test, pati yung stress test, at magzo-zoom na lang daw kami kasi medyo maaga yung kanyang schedule. Pero binigyan na niya ako ng bits and pieces. May mga pumasa, merong kailangan i-workout, katulad Okay. ng mabilis pumintig ang aking puso doon sa stress test. Kahit konti pa lang yung tinatakbo. So, may kailangan kami i-workout na konti. Pero yung full, wala pa branded na full explanation sa lahat. Sabi ko nga sa iyo nung una pa, ang pinakamagandang resulta sa nangyaring test sa iyo, may puso ka pala. Yun eh. Meron at hindi pa bato. Hindi bato. Yun eh. May puso ka positive. Oo. Kasi ang hirap Amen. nung kung pag-test sa iyo, Wala kang puso. ang pinaka masamang balita dito, wala ka palang puso. Oo. Ngayon ang tanong, ilang puso ang nakita? Kasi may kantang sana, dalawa ang puso ko. Isa lang sa'yo, Pastor? Isa lang? Isa lang. Okay, Kay Ate good, Grace good, mo lang good. tumitibok yun. Yan ang gusto natin. Oo. Sa totoo lang, mga kapatid, may mga tao po nga na sa kawalan din po ng kakayahan yung wala hong pagkakataon para magpa-test, no? At nagugulat na lamang. Kaya importante nga din po yan, yung mga test na. Although may mga tao din na may kakayahan, ayaw magpa-test kasi nga ayaw malaman ng katotohanan. Tama. Takot sa katotohanan. Kasi nga, Diba, Brad? sabi nila, what you don't know won't hurt you. Kaya ayaw na lang nila alamin. Totoo yun Number 1 na ang nanay ko dyan. Ayaw na nagpapatest. Oo. Hindi na inaalam, ano, Jack? Ayaw niya alamin. Wala naman daw Malaman siyang ang nararamdaman. So ayaw niya yung mga yearly executive check-up. Hindi, malakas ako. Hindi ko kailangan. Ganyan ang paniniwala ni Mama Tess. Oo. Pinabase sa pakiramdam. Yes, oo. Sige. Anyway, sige, sa Brad Jeff, bukas ay bisperas na ng Biyernes. Muli, aabang kami sa iyong panibagong aral para sa lahat ng ating tagapakinig na nakaabang nga sa The Daily Brad. Yes, Brad Ted, makikita kami mamaya ng paborito kong tao sa planeta, ang aking biyanan. Okay, Mami Angie, may lunch kami dahil 1-year anniversary ng death anniversary ng kapatid ni Grace, yung kanilang bunso si Ate May. 1 taon na pala lumipas mula nung siya ay namatay. Yan, so mamaya we'll just have lunch and get together na aking biyanan. Yan. All right, kita-kita. sige. So have a very, very productive day today, Brad Jeff. Thank you, Brad. Thank you. Hi din kay Ronald Sarcos, nanonood ngayon. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. And serving the people, Brad Jeff Escopides. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.